kung sakasakali malalaman na lamang na may hawak ng auto na hindi siya makapagre-renew, kung siya ay nag-renew na at sinasabi na nagpadala kami ng maraming notice dito sa address na ito, oo, at hindi mo natanggap yon. Kapag ho ganon ang sitwasyon, so hindi makapagre-rehistro yung taong may hawak ng auto hanggat hindi binabayaran yung multa. Pero bukas pa rin po ang MMDA na i-contest niya yung mga sinasabing ticket na iyon, yung violation na iyon? Opo, bukas pa rin po kung sa tingin nila ay hindi po tama yung pagkakahuli. Although sa role po namin, meron kaming 10 days po to contest. Pero ako po, ang bilin ko po sa aming mga tauhan ay huwag i-apply yung prescriptive period at entertain lang po lahat ng reklamo or contest doon po sa pagkakahuli. Okay, yung rule na 10 days to contest, is that an ordinance? Nakasama po yan doon sa single ticketing system po natin. If that is an ordinance, pinasa po ng MMC. Nako, if that is an ordinance, yung nga po sinasabi ko, yung 10 days to contest, di ba, kapag hindi ka nakapag-contest doon, meron ng corresponding penalty maliban doon sa actual fine? Sa amin po wala. Baka po sa LGU yung sinasabi niyo, Katen. Opo. Pero dito po sa inyong ordinance, wala pong penalty kapag kapag hindi mo binayaran on time yung ticket, kumbaga, yung ticket po ng MMDA? Wala po sa amin, Katen. Baka po sa LGU po yung sure kayo doon, Chairman, pag ako'y tinikitan ako ng MMDA, meron akong notice of violation, whether number coding yan o anumang pong violation at MMDA ticket, pag hindi ko ito binayaran doon sa nakalagay sa ticket na dapat masettle ko, walang multa? Walang interest po or penalty for late payment.